Hindi lang kasi pala kain si Deepak ng sweet, kaya hindi siya sweet. So kung hindi ko yung na-experience kahapon na masisiraan na naman kami ng gamit, hindi ayan, nagluluto ako ng aming mauulam. Ito ay gadagodi ang tawag dito. Iba't ibang klase ng mga beans. Ayan, may patatas din. Actually, madami yung naisok ko. Hindi ko uubusin. And ito yung nabili natin kahapon. Ito yung ipaparis ko dyan. Magulat kayo, medyo maingay yung background natin. Dahil gumagawa sila ng bahay nila dyan sa tabi lang namin. Today, i-update ko kayo kung ano ba yung reason bakit ang taas ng bill ng kuryente namin. Kung maalala nyo guys, merong nakikabit sa amin dito. Ito ay ang aming kapitbahay. At kahapon nga ay napag-desisyonan po namin at na-finalize po namin na kailangan tanggalin na po yung kinabit nilang kuryente dito sa bahay. Dahil nga naman po ay ilang beses po kami pa po nakiusap sa kanila. And lagi pong nag-i-excuse po yung nakikabit sa amin na ang dami niyang excuse. Kesyo may kumuha daw ng pera niya. So yung last ko natanggap na bayad niya po is December. So ngayon guys, ang nangyari, kahapon nagpaandar ako ng kettle namin. Biglang parang gumanon yung yung extension namin. Akala ko yung kettle na nabili. Kaya parang sabi ko, hala, never yan kasi nangyayari dito sa amin. Yung mga masisiraan kami ng gamit, yung mag-short circuit kami. Mahina kasi talaga ang nila dito eh. Hindi ganun na gamit ka lang ng gamit ng mga appliances. Dapat maging aware ka talaga kasi iba yung bukod sa mahirap ang kanilang yung sistema and backward sila. So hindi kagaya sa atin na pwede tayong gumamit hanggang ilang appliances ang gusto natin gamit, kaya ng kuryente. Dito, iba. Parang the more na nag-upgrade ka ng appliances mo, the more ka rin magpa-add or i-apply mo para magkaroon ka ng mas powerful pa na makakaya niya. So, may limit lang ba? Hindi lahat na pwede mong gamitan ng mga kung ano dyan, ang gusto mong gamitan, induction, or ano. Kasi may tendency na puputok or mag-breakdown yung breaker nyo, ganun ang mangyayari. So, ganyan yung salipan. Hindi pwede nagamit ka lang nagamit ng appliances. Hapon, yun na nga ang nangyari. Medyo na-stress ako kasi sabi ko, nung una yung iMac namin, siraan kami ng yung sasaksakan na hindi man namin ginagalaw and gumastos kami ng 18,000 Nepali rupees yun. Bumili kami ng bago. So kahapon, yung sa extension ko, nanonotice ko dito, nagtitrip off siya. So nag-decide ako kahapon, nung experience ko sa kettle namin, na parang nagsit-sit siya. Kasi bago pa yan, kinausap na ako ni Ama, na bukas na bukas din, wag na daw kausapin yung tao. Direct na daw tanggalin yung meter. Puntahan ko daw itong si Bay, na kung saan kami bumili ng gas, ipatanggal namin yan. So kung hindi ko yung na-experience kahapon, na masisiraan na naman kami ng gamit, hindi sa nagbi-blame ako guys, no? Pero yung katotohanan lang na mahirap yung may nakikikabit. Hindi namin alam kasi busy sila lagi dyan. Ang dami nilang ginagawa na trabaho guys. Parang may factory kasi sila dyan eh. Although maliit yung bahay nila, pero yan na yung parang business nila ba. So yun ang dahilan din siguro kung bakit kami minsan na-encounter namin yung nagtitrip off kami, nag-short circuit kami dito. Which is noon, hindi namin talaga yung na-experience nung wala pang may nakikikabit sa amin. At yun pa guys, may pending pa siya sa amin ng 5,000. Ilang buwan na rin yun nakalipas. Hanggang ngayon hindi pa niya binabayaran. So kaya pag tuwing nagkikita sila ni Deepak, si Deepak hindi niya talaga ugali yung maningil. Pero kasi kailangan niyang gawin yun guys. Plus kinausap na niya ng maigi yung tao kahit nung last na galing kami sa dentist. Pero yung tao guys parang wala lang ba sa kanya. Kasi nakailang inform na kami guys. Kami ang pumupunta, kami pa nakikipag-usap. Sa tuwing magkikita sila ni Deepak. Tapos siya parang ang dami niyang excuse. Nung last, pero 3 days ago, sabi niya may kumuha daw ng pera niya. Lagi niya na lang nire-reason out kay Deepak na may ginagawa daw. So kung pwede bukas. The next day na naman, buong araw din kami nag-antay kung pupunta ba siya. Kami pa yung nag-a-adjust sa kanila. Kami pa yung nag-aantay kung pupunta ba. Kasi lagi niya sinasabi bukas. Tapos wala pong may nangyayari. Tapos kasi yung pagbabayad pa nila hindi buwan-buwan po yun. Kasi nga sabi niya medyo mahirap lang din kasi yung buhay nila. Siyempre iniintindi din namin. Ngayon yung nangyari, ganun nga. So pinagbigyan ni Deepak dahil nga sabi niya sa una is 2 months lang. So, kasi guys, nung una sabi niya kay Deepak bago pa sila kumabit dito is 2 months lang dahil may gagawin nga. So ngayon dumating na po yung 2 buwan, hindi po nila tinanggal yun. So nag-remind na si Deepak sa kanya. So sabi niya kung pwede i-extend 2 months again. So nag-extend. So hanggang magsi 6 months na silang makikabit sa amin. So kaya ito na yung time na talagang kailangan na rin naming i-stop na kasi medyo nag-aabuso na eh. So ayun guys, binigyan ko na si Buwa at si Johan, si Deepak na lang. Dahil si Deepak marami talagang orasyon yan bago kami kumain. Ganyan yan si Deepak. Parang ang dami niyang ginagawa. So kaya siya lagi yung huli na kumakain.
So si Johan, ito rin yung kinain niya. Luto na yung aking niluto. Yung gadagodi at sag. Actually, si Johan guys, pag mga ganito ayaw niya kumain. Pero wala siyang magawa kasi papagalitan ko talaga siya. Ito na. Ganyan. Masarap yan guys. Yan. So ayan guys, tama lang din yung kanin namin. 3 cups. Ito kay Deepak. Ayan. So kain tayo. So ito guys yung aking niluto. Kain tayo. Tira na ka, it's very cold after. Papa will try that leche flan. Papa will try. Wait, how many you get? 4. Papa will try. You try, Bia? Try ko guys. Tingnan yung leche flan ko. Yan. Pero yung kalahati, tinago ko syempre. Titin tayo konti. Dessert Yummy, yummy, yummy. Sabi ni Mama, mas masarap itong ginawa mo compare nung New Year. Nung New Year kasi medyo marami. Try mo, Papa. Deepak. Hindi lang kasi pala kain si Deepak ng sweet, kaya hindi siya sweet. He don't like to eat sweet. That is why he is not sweet. Yeah. He is grumpy. Kung ang boss ko pa before guys, sabi niya sa akin, Mila, you are grumpy. Hindi niya alam kung gaano ako guys ka-joker sa aming shop. Grumpy daw ako. Yun ang tawag ng boss ko sa akin. I am grumpy. You know grumpy, Mila? Sabi niya, you are like that. Boss ko guys. Yummy. Ang sarap. Nakapag-dessert tayo. Ito na naman guys. Sasabak na naman sa hugasin. Not feeling well tayo but we have to be okay. Kasi nanay tayo. It's not okay to be, it's okay to be, It's okay not to be okay. No? Because we are a mother. We are a parent. Even though we are not okay, but we have to be okay. To take care of our loved ones, to take care of our family. So, tatanggap ko kay alam ba? Hindi ganyan lang yan. Doesn't mean, hindi siya showy. Wala siyang pakialam. No. Not like that, baby. Sandali mo na guys, si Johan. Nag-enjoy siya sa leche flan, nakaupo sa sofa. Ubos na siguro yan. Oy! Oh! Sabi ko kasi sa kanya, busin mo yung pagkain mo. Kasi, bibigyan kita ng prize. Sabi niya, ano ang prize, Mama? Sabi ko, yung leche flan, yun ang magiging dessert mo. Tapos naubos na niya. Tapos sabi niya, Mama, actually, that's what I wanted to tell you. Sabi niya ganun. Hinati ko na yan guys kanina ng umaga kasi nilagay ko lang siya sa table since malamig naman. Yung kalahati nilagay ko siya sa sa Tupperware. Guys, sobrang lamig. Ako ay lalabas pa. Wala pang alas 6. Ako ay lalabas pa. Bibili ng aming mauulam. Ay. At ako ba guys, ay ang ulo ko ay nasakit. Chicken soup. Ayan, chicken soup. Tingnan nyo guys, so nag-double na naman ako. And sobrang lamig sa labas. Hindi ko alam kung ilan yung temperature. Kaya ang balak ko is magsasabaw ako ng, alam nyo yun guys, kung may bookstore ako makikita doon, kaya lalabas ako now. Dahil guys, hiwain ko yun kasi may niluluto kami sa Ilonggo. Yung pechay ba guys, hiwain, tapos minced chicken. Yun ang ulamin namin for today guys. Yung sag masarap din, pero hindi ko pa na-try. Ano tawag si Ilonggo man. Basta nalipat nako, sinabawan asa nga pichay nga in-slice namin yung pichay tapos may mince siya.
na baka or baboy minsan yung sinasahog namin. Basta guys, i-share ko yun sa inyo. So, ayun guys, i-end ko na yung vlog. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. And ayun, I hope maintindihan nyo yung vlog ko today, yung aming side, patungkol yun sa nakikabit sa amin. Dahil kahit ako nung una is, wala man ako pakialam, tahimik lang ako. Although, hindi ako masaya sa ginawa ni Deepak. Pero andyan na kasi nakapag-oo na siya sa tao. Dahil yung tao, nagsabi din naman sa kanya, na ano lang, na 2 months lang. Pero yung lagi ba, ito siguro diskartidor din ito na taon. Ito kasi sa tuwing sisingilin namin, bukas-bukas. So katulad niyan, sabi niya, 2 months lang daw. Sabi niya kadipak ngayon, dumating na ang 2 months, nag-extend ulit. So parang madiskarte ba? Okay na yung ginawa namin ni Buwa, tama lang yun na kami mismo ni Buwa, sinunod namin si Ama na i-off namin yung meter na yan guys. So naawa din naman ako, sabi ko kay Johan kagabi na I feel sorry for them, pero hindi naman natin kasalanan yun. Kaya minsan talagang may mga abusado lang na tao. Ayan, hindi man namin kakilala yan guys. So ano. Basta lang nakiusap sila kay Deepak. Si Deepak naman kasi masyado siyang cool Kaya madalas naaabuso yan ng tao guys. Kasi para bang cool lang siya. Yung bang hindi siya maraming istorya guys. Hindi siya yung pala ganun na tao. Hindi siya ganun talaga. Tahimik. Kaya opposite kaming dalawa. Ako hindi man ako ganun guys. Syempre sa pagbablog ko, hindi man ako pwedeng mag-sign language dito sa inyo. So kaya sabi ko nga, pasalamat nga siya dahil hindi ako nakakapagsalita ng Nepal. Or sabi ko kung nakakapagsalita ako kasi Ama minsan wala siyang choice dahil sobrang tahimik si Deepak. Ako yung pinupush ni Ama na Mila, ikaw na yung gumawa ng paraan, ganito, ganyan. Kasi nagsama talaga sila ni Buwa na sobrang tahimik din. Pero ako pinupush ko rin si Buwa minsan kasi pag may matanda magsalita, iba na O diba guys? So ayun, i-end ko na yung vlog ko for today. Maraming salamat dahil magsi 6 o'clock na. Baka wala na yung pechay na gusto kong bilhin. And see you na lang sa aking susunod na mga vlogs. Magluluto pa ako guys. And alam niyo yung parang nag-iedad tayo sa mga babae. Again dyan, pag dumating yung regla natin. Kasi parating yung regla ko. Sorry boys! Out muna kayo. So kaya ayun, parang nag-iiba na talaga yung pakiramdam mo nung bata ka pa. Kasi maalala ko nung mga kabataan ko pa na nagkakaregla ka. Tapos hanggang sa, syempre 40s na, nasa 40s na ako. Iba na talaga yung pakiramdam guys. Ramdam ko na. Na talagang andyan ka na sa, sabihin man nila bata ka pa para magminupos. Pero hindi nandyan na talaga iba na ang pakiramdam. So ayun guys, si-end ko na at nagtaktak na naman ako sa inyo. Pagpasensyahan nyo. I love you all. God bless us all. And maraming salamat. Bye guys! Magandang gabi from Nepal. Good night!